you. Maraming salamat. Maraming salamat, Secretary Ramonde, sa iyong pagpakilala sa akin. I'd also like to greet Mr. Rene Cristobal and the other officers of the Bagong Bayani Foundation, Lito Coscolwela, SRA Administrator, and other officers of the Galing Puok Foundation, Nitoy Roque and the other government officials who are here with us today. Siyempre yung ating mga awardees, mga namumuno ng mga magaling na puok at ating mga bagong bayani. Isang mainit na pagbati sa mga lokal na pamalaan at mga OFW na nagkamit ng parangal na galing puok at bagong bayani. Binibigyan natin ng parangal ngayon ang pinakamahuhusay sa dalawang sektor na bagamat magkaiba ay nagkakaisa sa layunin, ang tumulong sa pag-unlad ng ating bansa. Sa pagkakataong ito, kasi narinig natin yung kanilang mga nagawa at hindi na natin kailangang ulitin, kahanga-hanga. Sana rin batiin natin yung iba pang mga tunay na bayani nitong bansa, those who have gone unsung. Those unsung heroes don't demand the spotlight or expect red carpet treatment. These men and women are motivated by the simple but profound values that drive this nation forward. Kapayapaan, pag-asa, charity, pagmamahal sa pamilya, hangad sa mabuting edukasyon at karapatan, tungo sa magandang trabahong may disenteng sweldo na magbibigay sa kanila ng kakayahang pakainin ang pamilya at pag-aralin ang mga anak. Sino ang mga bayaning ito? Yung mga tumanggap ng awards ngayon, siyempre bayani sila. Pero bayani rin ang karaniwang Pilipino. Ang nurse na sumisikap alagaan ng matatanda. The farmer who fights flood and famine to deliver life-saving crops needed to nourish our nation. Yung taxi driver who literally drives our nation forward, bringing people to their places of work, worship, and friendship. And of course, yung ating mga overseas Filipino workers. The overseas worker who is making the ultimate sacrifice by seeking career opportunities overseas and sending back remittances to celebrate the holiday season with their families, at gumagawa ng mga kontribusyon upang manatiling lutang ang ating ekonomiya nito mga panahon na mahamon. Kaya ang ating mga overseas Filipino workers ay lagi nating tinatawag ng mga bagong bayani ng ating bansa, at sa inyong mga nagtanggap ng Bagong Bayani Awards itong taong, congratulations sa inyo. Among our heroes are also the dedicated public servants who reach higher year after year to raise our governance standards so that our government can better serve our citizens. Kabayanihan din ang maayos sa pamamahala ng mga barangay, bayan, lungsod at probinsya natin. Kaya sa ating mga outstanding local government executives sa mga galing puok, congratulations sa inyo. But as I said, sa araw na ito, as we honor our LGU and OFW awardees, we also celebrate the unsung heroes who are our country's source of strength, our backbone, our hope for the future. They are a reminder to all of us that we must never lose sight of the importance of growing our economy, providing peace and security, and now more than ever, ensuring peaceful elections and a smooth transition so that the gains of the last 8 years will be locked in and our nation will remain strong. Just as we celebrate our hardworking heroes,
both the ones who received the award so deservedly today and those who are unsung. Your government is doing everything in its power to put food on the table and protect the paycheck from high prices and high inflation. Patuloy rin tayong namumuhunan sa mga sistema ng ating bansa para sa kalinga sa kalusugan, edukasyon, at mga serbisyo sosyal. Gaya ng ginagawa ko sa nakaraang 8 taon, patuloy ako nagigising araw-araw hanggang sa huling araw ng aking panunungkulan at masipag na nagtatrabaho at masiglang ipinaglalaban ang karaniwang Pilipino. Our people deserve no less. Habang pumapasok tayo sa panahon ng Pasko, kailangan bilangin natin ang ating mga biyaya and look to the future with hope and optimism. We must come together in this season of peace and celebrate faith and family at ipagdasal yung mga hindi kasing palad. Kailangan magkaisa tayo upang magdala sa ating mga pamayanan ng kabutihan, hindi pananakit o pagbibintang. We must put aside our differences, be they personal or political. And I say this at a critical time in our nation's history as we prepare for the elections next year. Ang pinaka-importante, kailangang ihandog natin ang sarili natin sa mga mahihirap na kasama natin, lalo na sa panahon ng Pasko, gaya ng ginagawa araw-araw para sa atin nitong ating mga bayani na binigyan natin ng parangal ngayon, as well as our unsung heroes. Sa kabila ng mga hamong hinaharap natin bilang bansa, I am optimistic about our future, due in large part to the optimism and resilience of the Filipino people. Titiyakin natin na ituloy ng ating pamahalaan ang masipag na pagtatrabaho para dalhin ang mga serbisyo ng pamahalaan sa taong bayan. Importante na ang pamahalaan ay nagtatrabaho para sa taong bayan. Again, I will repeat, the people deserve no less. Kaya sa inyong lahat na naglilingkod sa taong bayan, maging kayo ay private citizens working overseas o kayo ay public servants, lahat ng mga binibigyan natin ng parangal ngayon, at sa lahat ng mga namamahala ng mga barangay, bayan, lungsod at lalawigan na sumusuporta sa ating mga reforma, at sa lahat ng mga OFW, karangalan kong makasama ang mga buhay na bayani sa pagtahak sa daan tungo sa magandang bukas. Dahil sa inyo at sa iba pang natin mga bayani, sumusulong ang bansa. Kaya sa inyong lahat, maraming salamat and congratulations.